Alam mo, Melo, magkano ang presyo ng isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Ngayon, 30, isang piraso. Yan. Nagsimula tayo sa 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka Mas muna, marami ayuda. yung siling pangsigang, yung verde, Weng. Hindi ka kasi namamalengke. Ako napupunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong, Oh. yung verde. Kom, 10 piso isa. Sa anong paraan? mapapamura tayo sa mahal. Sa Ayun. anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. O, dito sa video na to, pasadahan natin na mabilisan itong si Stella Kimbo. Ha? Gusto ho nating i-remind yung ating mga kababayan kung anong klaseng tao yung si Stella Kimbo. Sa mga kababayan natin na nagdiriwang sa pagkakatanggal nitong si Elizalde ko bilang chairman ng Committee on APRO, ang pumalit ho sa kanya, magkalibel lang naman ho sila pagdating sa mga kabalbalan. Ito, pakinggan ho natin itong video na to ni Sir Ibi Hugalbo. Tawag ho kayo masyadong magsaya. Ito siya. Oy, Stella! 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 Hi, Stella. Stella! Ayan o, worth 1 million, Marikina. Marikina, 35 million. Grabe naman 41 yan. million. Oh, 46 million. grabe naman. Diba? Eto pa, Oh. 46 million again. 46! Ang Grabe naman yaman yan. ng Marikina. Ano ba yan? Yan ba yung mga flood control projects na natanggap ng Marikina noong 2023 o 2024? Yan ho ba, Madam Gawi? Yan po. Ayan, 56 million. Ang ina. Grabe. Drainage pa lang ng Marikina, ha? Drainage pa lang yan. Wala pa yung nasa baba, oh. Eto pa, Tapos yung mga suot-suot niyang kagamitan, merong Chanel, merong, paano ba siya yan? Goyard, merong Dior, merong pambihirang ali talaga to. Lumulubog, merong pondo yung paglubog, merong pondo yung flood control, pero tuloy-tuloy ang paglubog dyan sa Marikina. Pero itong lifestyle nitong si Stella Kimbo, talaga naman hong makikita natin na napakagarbo. At hindi ho yan ma-afford ng mga kababayan nating, kumbaga yung swelduhan nila, sweldo ho saktuhan lang. Ang makakagawa lang ho niyang mga ganyang klaseng lifestyle, kailangan nyo hong pumasok dyan sa House of Representative at makipagkaibigan dyan kay Tambaluslos. Grabe, nakakaano ho, di ba? Nakakalungkot tong Marikina, isipin. 92 million. 93 million. 93 million again. 93 million. Grabe naman. 93 million! 93 million! 93 million. Grabe naman yan. Isa pa, isa pa sa baba, oh. Meron pa isa sa baba. Oh. Ito pa, 83 million! 83 And the million. winner is Estela Kimbo! Ayun, palakpakan ho tayo. Meron na palang nanalo eh. Yan ho ang ating bagong chairman ng Committee on Appropriation. Di ba? Kaya yung, yung ika nga nito si Sir Ibi, yung mga luxury brand, luxury store, mag-restock na kayo. Susugurin na kayo ni Stella. Magkakaubusan ho ng Chanel, Hermes, Dior. Mga luxury item, magkakaubusan ho sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon dahil naging chairman ng Committee on APRO, itong si Stella Kimbo. Siyempre, dapat pagka magkakaroon ng hearing, laging bago ang kargada nitong si Stella Kimbo. Huwag niyong kalimutan, 38 sa balota, ha? Congressman Rodante Marcoleta. Siyempre, Atty. Jimmy Bondoc. Laging magkasunod ho yung dalawa na yan. Lagi hong magkasunod yan. Ito, rekta ho muna tayo dito sa dito sa impeachment, ha. Kontra pa rin daw. Ayan na nga ba sinasabi natin. Kontra pa rin daw ho sa impeachment ang Malacanang. Pakinggan ho natin itong report galing dito sa News 5. Mabago ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tutol siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Pero nagsasabi ang ilang kongresista na isulong ang Isa pa Teka lang, impeachment. ang karangalan ng Ayaw hong Sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez.
Kasunod ng malawakang peace rally kahapon ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na aksaya lang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, muling iginit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi nagbabago ang ganyang posisyon ni PBBM. Sa kabila niyan, matigas din ang ilang kongresista na desididong isulong ang impeachment. Katunayan, inaayos na raw ang ika-4 na impeachment complaint laban sa bise. I think they're drafting it already. Inaasahan daw na ito ang resolution na may 1/3 na boto ng mga kongresista. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas mabilis na proseso ito kung saan 103 na pirma lang ang kailangan at maaari na itong ipasa agad sa Senado na tatayong impeachment court. It can be done in 1 whole day or 2 days. Kung sa Talaga hong gusto ng rektahin, no? Pero sinasabi ng Malacanang, against kami dyan sa impeachment. Pero iba naman ho ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Sasabihin naman ako, equal branch kami, wala kaming pakialaman. Ang mga utot nyo, kung anong gusto ng Malacanang, yun ang ginagawa nyo dyan sa House of Representatives. Linilito ho ng administrasyon na to ang ating mga kababayan, pero wag ho kayong magpalito. Lahat ng galaw na yan ay nanggagaling ho sa sa Malacanang. Kasi kung ang itong mga congressman na sinasabi nila na sinusuportahan nila itong si Marcos Jr., pinapaniwalaan nila yung tiwala nila na itong si Marcos Jr. magde-deliver ng tunay na serbisyo sa ating bansa. Dapat ho sana kung ano ang tayo nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa impeachment na yan, yun din ho ang tatayuan nitong mga walang congressman na to. Kaso hindi ho yun ang suma. Dito sa isa na to, meron ho silang galaw, kaya wag ho kayong maniwala sa Malacanang. Maimbita sa inyong istasyon. Salamat. Teka ho, mamaya ka pa kung Dante, masyadong excited itong number 38 natin. talingang ihain ang ika-4 na impeachment complaint na may pirma ng 103 na kongresista, mababasura na ang naunang 3 reklamo. Dagdag pa ni Velasco, 10 hanggang 12 kongresista ang nagpahayag na magsusulong nito mula sa mayorya at menorya. Posibleng hanggang sa susunod na linggo niya na lang pagbibigyan ang pagpapasa ng mga ito. So I think next week will be a fair time for them to decide. Then I may be forced to transmit whatever complaints that I have received to the Speaker by next week. Ang ilang liderato naman ng mayorya wala raw alam sa ika-4 na impeachment complaint. We never talked about the 4th impeachment. We actually haven't talked about the impeachment complaints yet, no? I have to read it first. Kung may I have it to read it first. Mga kalokohan nitong parang stress ho kayo. Nag-holiday at lahat-lahat, nagpaskot bagong taon, ba't parang mukhang mga Biyernes Santo mga kapagmumukha nyo? Ano lang kasi kayo, kalma lang kayo. Maiinit kasi Salamat ulo po nyo sa pagtanggap sa aming kung meron mang ganun. As a part of the majority, wala pa naman po. Hindi naman natitinag ang Makabayan Bloc kahit nababagalan sila sa aksyon ng Kamara at kahit pa maraming lumahok sa peace rally kahapon. Kung meron man daw ika-4 na impeachment complaint, sigurado raw na pipirma sila rito. Oo, endorse namin niya lahat ng mga pagkakataon na pwedeng ma-impeach o mga way na pwedeng ma-impeach si Sara Duterte ay gagawin namin. Wala ho silang pakialam kung puro kasinungalingan ang laman ng impeachment. Basta gusto ng Makabayan Bloc, ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ganun ho sila kawalang iya. Hanggang unang linggo na lang. Ano ba yun? Red flag na ho yun sa ating mga kababayan dapat. Pagka ganun na naririnig nyo, dapat sana, pag-aralan muna natin, tignan natin kung anong laman ng impeachment, bago natin pirmahan sila. Kahit ano, basta ma-impeach siya si Pebrero ang sesyon bago muling mag-break ang Kongreso para sa pangangampanya. Magbabalik sila sa Hunyo na. Kaya tanong ng marami, mayroong sapat na panahon pa nga ba? Nagbabalita mo. Para sa atin para sa atin. Kung tayo tatanungin, wala nang sapat na oras para itulak yan. Pero kung mamadaliin nila, kung kahit nga ngayon, mamaya kung talagang makalikom sila ng sapat na pirma, meron ho talaga silang merong oras Kaya yan maidala sa Senado para mapag-usapan ng dire-diretso doon. Pero ang problema nga ho mga kababayan, meron din mga kumikilos
para pigilan niya ang ano na yan, yung impeachment na yan dyan sa House of Representatives. Kasi kung talagang ano lang ho sila dyan, yung bandwagonist lang sila, yung iba kasi tahimik lang pero ayaw ho nila yung kalakaran dyan sa House of Representatives. Marami yung nagtatrabaho dyan para pigilan yung impeachment na yan. Sa totoo lang ha, marami ding nakikipag-usap na congressman in favor dito sa impeachment at meron din yung mga congressman panigurado na nag-uusap-usap at nangangalap ng kanilang puwersa para itigil yung impeachment na yan para hindi mapunta sa Senado. Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. At dito sa bahagi ng video natin na to, ito malupit dito mga kababayan. Kanina pa gustong magsalita nitong si Congressman Rodante Marcoleta eh. Kanina pa ho niya gustong bumanat eh. Kaso pinipigilan ho natin kasi ito pa lang ho yung oras niya. Ito, pakinggan ho natin itong si Kong Marcoleta ang kanyang interview dito sa DCBB, DCBB. Na kung saan tinalakay ho nila yung impeachment ni itong confidential fund nitong si Vice President Sara Duterte at yung iba pang mga advokasya nitong si Congressman Rodante Marcoleta pagka nanalo siya ng pagka-senador sa 2025 midterm election. Ito, pakinggan ho natin. Malupitan ho ito mga kababayan. Impitasyon siguro. Unahin na natin yung issue ng ng Dami tayong confidential. Ang dami. Dami tayong Yung tanong kay- confidential and intelligence funds, nakita natin kung paano nakipagtagisan ng katwiran si Congressman Marcoleta nang iniimbestigahan ng Kongreso yung budget po para sa Office of the Vice President. Siguro gusto namin makuha ano bang talagang posisyon po ninyo dito sa issue po ng CIF, Congressman Marcoleta? Joel, hindi naman ako tutol dyan sa pag-iimbestiga, pag-i-inquire ng ating confidential funds or intelligence funds sapagkat kailangan naman talaga nating busisiin ang Kaya lang, aking tinatanong kung talagang ito yung ating kagustuhan, alam naman ninyo kako na mahigit na 400 opisina, ahensya ng ating pamahalaan, na meron din naman ganyang uri ng pondo at sila rin naman ay nasabihan na rin ng COA na meron silang dapat ipaliwanag sa kanilang mga pondo. Bakit naman kako tinarget ninyo iisang opisina lang? Ayoko na ganito mangyari sapagkat baka mamaya ang taong bayan maisip nila namumuliti ka tayo. Sapagkat na may personal tayo. Out of 400, dapat man lang nag-sample tayo. Kumuha tayo ng 10% siguro, mga 40 opisina yung ating lilitisin, yung ating imbestigahan. Baka sakaling maniwala ang tao na tayo ay opisyal na gumagawa ng ating katungkulan. Pero kapag isa lang ang tinarget mo, at alam naman natin na ang tinarget mo ay kalaban sa politika sapagkat namumuuna yung presidential election nandiyan na sa horizon, mag-iisip ang taong bayan na politika lang ito. Congressman, ang nababanggit ninyo ay naging investigasyon po ng House of Representatives. Pero pagdating po dun sa ang may authority para mag-audit at mag-account, hindi po ba ng lahat ng pagkakagastos pati ng CIF ay ang Commission on Audit. Nabibigyan po ba ng tamang tutok ng Commission on Audit ang CIF? Alam mo, Weng, yun nga yung isang issue na ni-raise ko, imbes na pagdebatihan namin, ginulo lang nila ako eh. Alam mo, napakaganda sanang pag-usapan sapagkat napapanahon naman talaga dahil nga puro na lang investigation in aid of legislation. Pero in actual practice, ang nangyayari, hindi naman, wala namang malilinaw na batas ang nagagawa eh. Kahit na sabihin mong in aid of legislation, at the end of the day, wala naman silang maipresent na matinong batas na magagamit ng bansa. Bakit ka mag-iimbestiga, sabi ko sa kanila? Bakit ikaw magsusuri? Bakit ikaw mag-o-audit? Pwede ba ka ako ipaliwanag natin, Mr. Chair, kung tayo nakakagawa ka ako ng encroachment o baka we are usurping the very authority and mandate of the Commission on Audit? Right, sabi niya, noted. Hindi ka ako noted ang isasagot mo, Mr. Chair. I'm raising a constitutional issue pagdebatihin natin. Ngayon, nung hindi sila makasagot, kundi nang gulo na lang, so tinanong ko na sa COA. Sabi ko sa COA, did you surrender even part of your duty and authority to audit and examine reports and papers in relation to the utilization of public funds? Hindi po kanya. Exclusive po sa amin ito eh. Opo. Exclusive pala sa inyo, bakit ninyo pinayagan? Kasi po sinabpi na kami. Why did you not? Why did you not fight them? Pero di ba sir, may oversight function naman ng Congress having the power of the purse. Meron kayong kapangyarihan na
magkakaroon ng sariling investigasyon sa ganitong issue? Oo naman. Alam mo, yung inquiry in aid of legislation, nasa Section 21 ng Article 6. Yun namang oversight, yun naman ang nasa Article 22. Pinaghahalo kasi nila eh. Yun ang problema, kaya ako sila sinasabihan na pagtalunan namin muna ito para sa ikaliliwanag ng lahat ng ginagawa namin. Opo. Huwag nating pagsama-samahin ito na parang chop suey tayo. Oh, yun pala ako. Sa'yo pala ang mandato, bakit namin usurp? Ba't hindi ka pumunta ka sa korte? O kaya pwede kang magpaliwanag eh. Pwede mo sagutin muna, Mr. Chair, pwede ba na wag muna kaming magbigay sa inyo ng mga dokumentong inihingi ninyo? Unang-una po kasi, kailangang maliwanagan nyo, ang ginagawa po namin, audit observation memo lang ito, initial findings lang po na ito eh. Opo. Pero Congressman, kayo ba naniniwala na naaabuso ang paggamit ng intelligence at confidential fund? O yung may mga ahensya tayo o departamento ng gobyerno na hindi naman karapat dapat mong bigyan? Maaaring naabuso, although wala akong reliable information na naabuso nga. Ngunit, ang sabi ko nga, para nga natin makita kung naabuso o hindi naabuso, sa liwanag ng lahat ng mga pangyayari na yan, tawagin natin itong 400 na mga agencies na ito at opisina para maliwanagan natin lahat. Correct. Kung ang talagang gawain natin, makagawa ng isang maliwanag na batas. Huwag kang magta-target lang. Kasi paghihinalaan ka. Baka naman inuuna lang yung Office of the Vice President. Natatawa kayo? Bakit hindi ka matatawa? Gusto pang humirit nitong itong si Sir Joel eh. Pero hindi pwedeng mga ganyang klaseng tanong kay Congressman Rodante Marcoleta. Talagang mapapatawa lang yun sa Sa kuwa eh. Sabi ko, bakit tayo nandito para usigin lang? Kasi sabi ko, inuusig nyo na eh. Bakit ka ako ito lang ang binigay? Ba't hindi nyo lahat binigay? Yan lang po kayong itinanong sa amin eh. Yan lang po hiningi sa amin eh. Di maliwanag na kontrolado ng komite ng good government kung ano lang ang gusto nilang usigin o sisain. Ano po ang legislation na kailangan para matapos yung pag-abuso sa paggamit ng confidential funds? Kahit na wala ng legislation eh. Kailangan lang liwanagin. Okay, nandun naman sa title eh. Sabi sa title nung kanila, lahat ng inquiries in aid of legislation, nakalagay naman yung terminong yun eh. Yung phrase na yun, in aid of legislation. Alam nyo, sa pagdidesisyon ng Korte Suprema, may naalala akong sinabi ni former Chief Justice Renato Puno. Sabi niya, itong inquiry in aid of legislation, mayroong limitasyon yan eh. Joel, Weng, Melo. Sabi niya, there should be a legislative purpose as one limitation. Opo. Sabi niya, yung pangalawa naman, you have to observe the rule of pertinency in Gusto pang lumusot nitong si Sir Joel eh. Baka inuuna lang ang Office of the Vice President eh. Kaso nasa uplaw siya nitong si Kong Marcoleta eh, di ba? Kinausap ko hinihingi lang dokumento Office of the Vice President. Doon pa lang wala na. Barado ng argumento nitong nitong mga nag-i-interview kay Kong Marcoleta. in questioning, it should be related to the subject matter. Okay. Pangatlo, you have to protect the rights of the persons appearing and affected by your inquiries. Apo. Ano yung essence and significance ng legislative purpose? Dapat meron ka nang nasa isip na there should be a contemplated piece of legislation eh. So, Kaya nagpapatawag ng hearing, meron kang gustong siyasatin siguro para makumpleto mo. Maybe a portion of your contemplated legislation might affect or impact on some sectors na hindi mo pa nakikita. That's why you ask for a hearing. So, in aid of legislation, so ano ang magagawa po ng Kongreso para hindi po maabuso ang paggamit niyan, yung mga yan? Nung confidential fund. Intelligence fund. O di gumawa na lang ng batas. Kung halimbawa nasuri namin na hindi pala na audit mabuti at hindi na babantayan ang paggamit. Wala na lang confidential fund, di ba? Ang dali naman nun. Okay. Alright, next question tayo. Kayo, nakakita natin sa profile ninyo, kayo ay isa sa may akda
ng Cheaper Medicine Act. Sa palagay nyo ba ay naipatutupad po ng maayos po ito at nakakamta natin ang pakinabang dito para sa murang gamot, Congressman? Yan ang problema ang kinakaharap ng Kongreso, both the House of Representatives and the Senate. Ang pinakamahina, yung weakest link, ay yung implementation ng mga batas. Sapagkat gawa ng batas. Ano? Napakamahal gumawa ng batas. Napakatagal gumawa ng batas. Pagka nagawa yung batas, ilalagay lang sa kabinet. Katulad ng kuryente, halimbawa. Hindi ba napakataas ng ating kuryente? Ano ba yung pinakaunang layunin kung bakit natin ginawa yung EPIRA in 2001? Or ilang taon na yun? 2001, 24 years ago. So kailangan na natin susugan, Congressman. Hindi man na kailangan susugan sapagkat yung pinakaunang layunin, sabi niya, ensure the delivery of electricity to our people, reliable, quality, and affordable rates. Wala na kailangan. Nasaan ang problema doon, Congressman? O di tanungin natin ang DOE tsaka lahat ng mga ensya ng gobyerno may kinalaman sa pagpapatupad ng batas na yun. Implementation. Bakit hindi natutupad yung affordable rates? So dapat may pananagutan ba doon ang ERC being the regulatory body? Hindi lang ERC, lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng batas na yon. Ang DOE ang central to that. Hindi ba? Bakit hindi napapatupad yung affordable? Ano ba yung affordable sa Tagalog, Weng? Mura, abot kaya. Abot kaya. Abot langit na eh. Hindi ba? Tsaka sir, sabi naman po ng ERC, kahit pa ng mga distributors na buwan-buwan nagbabago ang singil sa kuryente, Congressman pero sinasabi maraming factors. Una-una ang coal imported napakamahal. Alam natin yung kaya nga hindi na bababa sapagkat imported lahat yung ating panggatong kung pinag-uusapan ay base load. Pinag-uusapan mo coal at saka yung petrolyo. Pinipilit nila yung mga renewable energies. Pwede rin yan pero hindi substitute yan sa baseload natin sapagkat very intermittent ang solar, ang wind. Hindi natin kaya. Ang wind will only operate, will only apply when the wind is blowing. Ang solar mo is applicable while the sun is shining. Subukan mo na nag-ooperate yung biglang dumaan yung ulap, maging intermittent yan. Wala kang baseload. Itong DOE, sinasabi ko sa iyo, nung kinukonfirm namin ng Secretary of Energy, ako lamang ang nagtanong sa kanya ng 2 araw. This is on the record. Because I wanted him to do this. In-outline ko lahat ng dapat nating gawin para yung fundamental and underlying objective of that law should be achieved. So, umuo siya lahat. Lahat ng sinabi ko. 2 pahina yon. Natupad Kahit po ba? isa walang natupad. Walang natupad. Okay. So ang daming problema ng ating bansa, puro pagtaas ito, Congressman, ano? Nako, magkano ang presyo ng kamatis? Oo. Alam mo, Melo, magkano ang presyo ng isang pirasong kamatis? Last week, 20 pesos. Ngayon, 30, isang piraso. Yan. Nagsimula tayo sa 400 pesos ang kilo. So kailangan natin ng ayuda. Teka muna, yung siling pangsigang, yung berde, Weng. Hindi ka kasi sililong. namamalengke. Ako napupunta ako sa palengke. Yung sililong. Yung sililong, yung berde. 10 piso isa. Sandali. Nagsimula tayo sa gamot. Kapunta tayo sa kuryente. Kamatis. Kaya naman kamatis. Punta na tayo sa ayuda dahil kailangan natin ng pambili. Kayo ba yung pabor dyan sa ayuda na yan, Congressman? Alam mo, Melo, Weng, Joel, ang ayuda talagang kailangan ng tao doon sa tamang pagkakataong dapat mong ibigay. Halimbawa, nagkaroon ng kalamidad. Na-displace yung tao. Talagang kailangan nyo yung kagyat na pagbigay ng ayuda. Pero kung ayuda ipaparada mo, kamukha tinatarget nila kunwari, near poor. Yun nga yung poor talaga, hindi pa nga natatarget Tinatarget daw, yun daw akap ay ayuda para sa kapus-sakita. Weng, tatanungin kita. Sino ba sa atin ang hindi kapus-sakita? Abay, lahat tayo Paano mo nahihirap. i-determine? Pumunta sila sa isang komunidad. Pinalinya nila yung mga tao, grupo ng mga tao. Ito talagang bakbakan na ho itong mga kababayan. Binalatan ho nitong si Kong Dante itong si Tamba kasi siya ho dumidepensa dyan. Sa Aldico, Tambaluslos at lahat ng minions nila, yung mga young goons. Sila ho dumidepensa dyan sa akap na yan. Ito hong mga itong mga nag-i-interview kay Kong Marcoleta, mga ho yan, mga merong
Ay, dinig nyo naman ho, kita nyo naman ho sa mga balita nila, di ba? Pero hindi ho nila magank itong si Kong Marcoleta. Hindi ho nila kumbaga makahon yung kanyang mga gustong sabihin. Mahusay ho talaga tong si Kong. Itong mga taong ito kanya'y kapusakita. Paano mo nalaman na sila lang ang kapusakita? Relative yun eh. Oo. Ako pwede akong kapusin din sakita. Depende sa pangangailangan ko. Tumaas na nga yun daw yung poverty threshold, Congressman. Oo, ngayon, Hindi nga nila naintindihan kung ano yung poverty threshold. Nakita nyo sa dyaryo, anong sinabi ng mga tao ngayon. Yung survey ng SWS, ano sinabi niya? Ang sabi po ng actually 17.4 million families of Yes. this country Are said we are poor. We Can you feel we are separate poor. poverty? Yes. so kayo sa Kongreso, gagawa ba kayo ng batas? No, wait. Ha? Pero meron na Magna Carta for the Poor. At Yun, isa Kaya, sa may tanungin mo nito. ako doon sa Magna Carta of the Poor. Kaya nga ang Tatanungin kita dyan. frustration. Tatanungin kita dyan. Sa ating pagbabalik, mga kapuso. Ayun na nga, napakaganda ho ng balitaktakan dito sa pag-imbita ng DCBB na to kay Congressman Rodante Marcoleta. Ano ho tayo? Forward ho tayo mga kababayan. Forward tayo. Tuloy ho tayo. In 19. Tama ba to? 19 something. 2019. 2019, I'm sorry, 2019. And sa tagal na nung panahon na yon, Hindi mo ba ang itatanong sa akin ang self-rated poverty kung ngayon ilang ay taon nang 57%. ginugol para magawa lang yung batas na yun? O gaano katagal? Kailangan malaman ninyo yun. Gaano katagal at gaano kamahal? 15 taon. 15 Magna Carta years. for the poor. Kasi 2004, yun ang entry ko sa Congress. Weng. Yun ang unang takbo mo sa Well. Congress. Pero ito ang tanong, sir. Sa ngayon, ang self-rated poverty ay nasa 57%. May Magna Carta for the Poor tayo. Nasaan ang mali? Bakit hanggang ngayon mas marami Anong po ang mahirap? 57%? 63% ang SWS. Pero meron pong Pero sa government Mindanao, survey, 76%. 57%. Sa Visayas, 74%. Balance of Luzon, 55%. Anong Grabe. katumbas nun? 17.4 million families. You assume that one family comprises 5 members. That's about 87 million Filipinos claiming that they are poor. Yes. That's 75% of your total population of something like 116 million now. 75% of your people are claiming that they are self-poor. Hindi ka mababahala dyan. Pagkatapos puro impeachment na lang iniisip. Saan ang problema? Kaya nga, nasaan ang problema natin? Hindi natututukan talaga, malalaking problema. Yung presyo ng, sinabi ko na kanina yung presyo ng kamatis. Dapat yung Quadcom, ito yung tingnan. Hindi ba? Gumawa ka ng Quadcom, pinalaki mo, pinakamakapangyarihan sa buong kasaysayan ng legislature. Pagkatapos ang gagawin mo pala, manguusig ka lang pala ng tao. Bakit hindi mo usigin? Kung paano nangyayari, tumataas ang presyo ng bilihin, lalo na yung pagkain. Ba't di natin ibaba ang kuryente? Meron kayong hiwalay na Quinta Committee para doon. Naku, nakikipagtagisan ho itong mga reporter na to kay Congressman Rodante Marcoleta. Akala ho siguro nila makakaisa sila. Pakinggan ho natin sa mga produkto ng pagkain. Naku. At saka singilin sa public utilities. Naku, naniniwala ka naman. Gawin mo na sigurong, ano yung pinakamalaki? Gawin mo na 10 siguro. Ano yung kinta-kinta na yan? Hindi ako naniniwala. Pero siguro, ano ba nilalaman nung Magna Carta for the Poor? At paano makatutulong sa mga mahihirap nating mga kababayan? Yung naman na kanilang buhay. Kulang pa ba? Pag naging senador kayo, kailangan ba dagdagan pa yan o ayusin pa yan? Sabi ko nga sa inyo, ang weakest link kasi yung oversight. Dapat yun ang tutukan. Yung pagpapatupad po ng batas, doon tayo mag-concentrate. Marami po tayong magagandang batas. Katulad po ng Magna Carta. Ginugol po namin dyan, kasama ko dyan, 15 taon bago na ipasa. Ngayon po kaya hindi maisulong-sulong. Isipin po nyo, IRR lang, hindi magawa-gawa. Nakagawa. Ang IRR, ito pananagutan po ng mga ahensya ng gobyerno na tinadhana doon sa batas. Kung di ako nagkakamali, ang NEDA kasama yung DSWD, gawin ka agad ang IRR para maipatupad ang batas na yon. Nung gumawa, wala pong sunset provision. Anong ibig pong sabihin nun? Hindi naman kasi kinakailangang manatiling mahirap yung tao At some point in his life, dapat makagraduate siya doon. Ako naniniwala, walang tao na gusto niya na palagi na lang siyang inaayudahan sa habang buhay niya. Gusto niya yung pamilya niya dumating sa punto na maiwanan, makakalas siya.
doon sa tanikala ng kahirapan. Pero yung wala po siyang laman ng sunset provision. Magna Carta for the Poor, laman yan ng Magna Carta for the Ang Poor na Magna dapat. Carta of the Poor, meron siyang 5 karapatan na para sa mahihirap. Una, yung karapatan niya sa pagkain, karapatan sa gamot, karapatan sa pabahay, karapatan sa edukasyon, at karapatan sa hanap buhay. Yung 5 basic na karapatan ng mahirap. Karapatan sa murang bigas, Paring Joel. Oo nga, yung bigas murang na tayo. bigas. Alam mo ba yung kaya nagtagal? Sabi ko, lagyan nga natin ng konting ngipin kasi merong provision doon. Halimbawa, merong lumapit na isang mahirap, marginalized. Kahit anong opisina kasi kaya niyang lapitan. Pumunta halimbawa sa mayor. Mayor, pwede po ba kung makahingi po ng wala lang po kami talaga itong araw na ito, gipit na gay. Kailangan gumawa ka po ng paraan kahit ano yun. Kasi pumunta sa iyo eh. Hindi mo pwedeng tanggihan. Hindi mo siya pwedeng tanggihan. Kaya naglagay ako ng doon na hindi ka pwedeng tumanggi. Gumawa ka ng paraan kahit paano maibsan. Maring hindi mo lahat maibigay nga pero wag siyang uuwi nang hindi lang siya nabigyan ng kahit ano. Akalain mo nagdebate pa kami ron. Sabi niya, Dante, napakahirap ng isip-isipin mo naman. Tayo ngayon ang gigisain, tayo ngayon ang ilalagay. Isip-isipin mo, magkaroon tayong pananagutan. Nakalagay naman dyan pagkatapos ng masusing pag-imbestiga na hindi mo man lang hinarap yung tao, talagang mananagot ka. Ayaw nilang magkaroon ng pananagutan eh. Doon kami nagtagal eh. Okay. In short, hindi dapat dinidedma yung lumalapit na mahihirap. Alright. Bigas nahingi lang siya ng konting gamot. Gumawa kayo ng paraan. Yung karapatan sa pagkain. bigas yan ang problema. Yung problema lalo na natin sa yun. bigas. So, paano ba natin mapapababa ang presyo ng bigas immediately? Congressman, kasi marami nagsasabi, ganito dapat gawin. Kaya lang mga long term po yun eh. Medyo Immediate matagal. kasi mahirap yun eh. Yung immediate kasi, palliative lang yun. Ang nangyari kasi, importation. Pero tingnan mo naman, inalis na sa NHA ang pag-i-import. NFA, sir. NFA ang pag-i-import. Binigay na lang dun sa, importer. Kaya lang ang importer, nandyan na yung mga sindikato. So, kung minsan mag-i-import sila, yung itatago nila. Kailangan talaga na bantayan mo eh. Oo, may batas tayo dyan, Congressman, yung Anti-Agricultural Smuggling Act. Economic sabotage na raw, sir, Economic yun. sabotage Pag nag-smuggle ka, nag-profiteering ka. May kulang pa ba ron? O kailangan pag kayo nahalal sa Senado, may gagawin kayo doon? Alam mo yung mga ganun, palliatives lahat yun eh. Ang importante kasi, ma-restructure natin ang ating agriculture. Oo. Hindi naman lahat ng ating mga probinsya sa ating bansa ay kailangan tamnan mo ng palay. Pwede mo namang kwentahin. Alam mo kung ilang kabanmelo ang kinakain na bigas ng isang Pilipino sa isang taon. Kwentahin mo lang eh. 1.25 kabans per year. O i-multiply mo ngayon, bago multiply sa 116 million Filipinos, tanggalin mo yung hindi kumakain ng bigas. Saka yung nasasayang. Merong kumakain lang ng kasaba. No rice diet. May kumakain lang ng mais. Meron namang mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas. Sabaw ng bigas ang kinakain ng sanggol. O alimbawa, nakuwenta natin, 95 million lang ang talagang kakain ng bigas. Multiply mo sa factor na yun. Alam mo, ito lang pala ang pwede nating i-produce. Pipili ka na lang ng mga ilang probinsya ang tatamnan natin ng palay. Para sa ganun, focus na focus tayo. Pati irrigation, pati pesticide, pati fertilizer, mababantayan ngayon yan. Hindi nasasayang resources. Ibig ko sabihin, clustered tayo, hindi yung Sabog-sabog. So, habang inaantay natin ipatupad ng gobyerno yan, magtitiis muna tayo dito sa mahal na bigas. 45 pesos, 47, minsan 55, 58 pesos. Maximum sa Diyos. Alam mo, ang kailangan natin patriotism. Ako, ginawa ko na ito eh. Ginawa ko na ito nung sumikat yung presyo ng bigas. Sinabi ko yung mga kaibigan ko, marami na marong kaibigan talagang katulad ni Melo, na mayayaman talaga. Sabi ko, pwede tayo mag-eksperimento, sabi ko. Tinipon ko sila, mga 5 yun, na talagang may kaya sa buhay. Pumunta tayo sa isang barangay, tayo nang bumili ng palay. Palay pa lang. O sige kanya, mag-eksperimento tayo. Nagtanong ako sa NFA, at that time, ang buying price ng palay ay 19 pesos. Okay? Sabi ko, dagdagan natin ng 3 pesos. Ito na yung magmumula sa private sector. So magiging 22. So, at that time, masaya yung farmer kasi 19 lang bibili ng NFA. Kami bumili 22 pesos, dagdag ng 3 piso. Okay?
Nakabili ka. Isang barangay ito. Kami ka ako magpapakiskis. Alam mo yung kiskisan, Melo, Joel? Baka ka ako hindi nyo kabisado yung Alam namin kiskisan. Kabisado namin. Laking probinsya kami. Yes. Oh, laking problema. Ngayon, kami magpapakiskis. Oh. Sabi ko doon sa may-ari ng kiskisan, pare, para makatipid naman kami sa pambayad sa'yo, kasi ito, ano lang namin ito, patriotism ito. Ah. Pwede bang ilibre mo na sa amin to, pero yung darak sa'yo na, yung binlid sa'yo na. Kinuhinta ngayon ng kiskisan. Okay. Oh. Akalain mong break-even lang, naibenta namin ng 35 pesos dinurado. At that time, 55 pesos market value. Pero Grabe, binenta no? namin ng 35. Alam mo, 10 minutes lang naubos yung isang truck. Inano namin, ang package namin 5 kilos per pack. Mga mahihirap na tao, luminya. May pera silang pambili. At 35, nakatipid sila ng 100 piso. Bakit? 5 kilo 20 pesos. Yun. So kayang Times mapamura. Kayang mapamura. Kayang mapamura ba? Kailangan lang magsama-sama tayo. Ang private sector, sumama na sumama na. Yung kuryente, mapapamura pa ba natin yan? Bakit So, hindi? Sa anong paraan? Mapapamura tayo sa mahal. Sa anong paraan? Paano? Una, murahin mo muna. Yung seryoso sagot. Seryosong sagot, maniwala ka sa akin. Baka wala kayong time. Iksiyan lang natin. System loss. Yes. Yan. Milo, bakit yung ninakaw na kuryente kasama ka nagbabayad? Bakit? Bigyan mo ako ng magandang dahilan kung bakit kailangan mo bayaran. Ay, galit kami Ang doon. dami Ayaw mga namin, dyan, ayaw eh. namin doon. Kaya kailangan bayaran, puputulan kami. Wala kami choice. O kaya nga, pero ang bayad mo kasama yung system loss. Sali, hindi Tama? dapat. O, pagkatapos, bakit Galing hindi natin, pinatutupad ng ERC yung provision ng ating IPIRA na meron doon na ARCOA? Ano ang ARCOA? Ibig mo sabihin mo, hindi mo alam ang ARCOA? Ano po ang ARCOA? Ikaw, Nero. Arcoa, alam ko. Arcoa. Lagyan mo lang ng R. Joel, Ano ba yung Arcoa? Ano ang ARCOA? Retail Competition and Open Access. Ano yun? So, nakita na ninyo. Kaya nga, hindi... ayaw kasing ipaliwanag ng ERC. Dapat unang-una silang nagpapaliwanag at pati yung mga guidelines, pati yung mga regulasyon, dapat nagawa na nila. Sinabi ko nga sa'yo, nagawa ang EPIRA 2001 Grabe, or no? 24 Tagal na. years ago. Bakit ang ngayong regulasyon ng ARCO? Ano ba yung ARCO ba? Ano ba yung subdivision mo, Melo? Yan lang sa village. Oh, pero yung village na yan, Villager. meron kayong homeowners association. Oo. Pakwenta mo yung aggregate na konsumo ng inyong gilids. Oo. Kapag ka nakwenta mo 500 kilowatts, pwede na kayong mamili ng retailer. Not necessarily Meralco mag-supply sa inyo. Nasa batas yun eh. O halimbawa, inopera ka Melo. Melo, magkano yan? Kwentahin natin. 11 pesos ang binabayaran mo. O magkano ang bid mo? Bibigyan kita 9 pesos. Di ba nakakatipid ka? Ito yung mga paraan. Sundan lang natin ang batas. Wala nga nagpapatupad. Meron pang aggregation. Hahaba lang tayo eh. Okay. Meron akong magagawa. Pero in short, kaya po ba tanggalin ang systems loss? Bakit Kasi hindi? yun daw ang effective para na paraan para mapababa talaga agad ang presyo ng Sasabihin ko lang doon sa batas, kuryente. tanggalin mo na yung system loss na nilagay nyo dyan sa batas na yan. Mali yan. But ang problema, Congressman, ilang kongreso nang nakalipas, ang dami pong panukalang batas tanggalin ng systems loss pero walang nakakapagtanggal. O, wala kasing gustong magsimula. So, ako nasa- nagsisimula ako, ayaw nila akong tulungan. So walang political will. O, tingnan mo nga ABS-CBN. Sino bang... Ako lang. Wala namang gusto nila sumama sa akin. Meron ka ba nakita isang senador na tumulong sa akin? So, Teka, sandali. gagawin mo sa Senado yung pagkatatanggal sa Ang system systems loss. loss. Bakit hindi? Okay. Sige. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ng talakayan. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.